Hi, ako si Jairo Boliedo at nandito pa rin tayo sa Davao City kung saan higit sa 1 milyong botante ang inaasahan na dadagsa at patuloy pang dadagsa sa mga presinto ng Davao City na mayroong 182 barangays sa loob ng 3 distrito ng Davao. Sa mga oras na ito, alam nyo, 2 hours before magsara ang mga presinto, ay puno pa rin ng tao itong Quezon Elementary School dito sa District 1 ng Davao. Sa katunayan, itong nasa likod natin, ito yung pila para doon sa mga patuloy pa rin na boboto sa mga oras na ito. Ang problema kasi kanina, nakausap natin yung isa sa mga volunteers dito sa Davao City. 5 a.m. officially nagbukas yung presinto pero hindi kasi lahat ay pumunta, especially yung mga PWD, mga senior citizens, pregnant women, hindi sila agad pumunta ng 5 to 7 a.m. na supposedly para sa kanila. So ang nangyari daw dito ay na-mix up yung mga voters from regular voters doon sa mga priority voters. Kaya naman medyo mahaba yung pila kasi kailangan i-cater noong mga presinto, alternatively yung mga senior citizens, mga pregnant women at yung mga nakatatanda. Kaya medyo mahaba ng pila ng konti. Aside dito sa mahabang pila, 2 hours before magsara yung presinto, meron din ilang mga reklamo yung mga voters dito sa Manuel L. Quezon Elementary School. Yung iba kinakain, hindi tinatanggap yung kanilang mga balota na ipinasok doon sa automated counting machine. Tapos ay may mga times din na hindi gumagana at hindi maayos yung pagkakapasok ng kanilang mga balota. Sa kabilang eskwelahan ay Manuel Rojas Elementary School ay isang barangay lang yung kinikater noon. Doon ay halos walang pila. Nagpunta tayo doon kanina at nasa 1,700 lang yung botante na kanilang ikikater. Kaya medyo smooth ng konti doon. Halos walang katao-tao doon. Compare dito sa literal na katabing elementary school na Quezon Elementary School na even sa second floor ay punong-puno ng mga tao. Ngayon, itong Quezon Elementary School ay 3 barangay kasi yung kinikater nito, kaya malaki rin yung populasyon ng mga botante na pumupunta dito. Compare doon sa kabilang school, ayun, yung makikita nyo yung building na yan, yan yung Rojas Elementary School, na sa 1,000 lang yan. At yung katabing eskwelahan din ito, malapit lang dito, a few meters away, yun naman yung Rizal Elementary School na nasa 3 barangay din yung kinikater. Ngayon sa mga oras na ito ay makakasama natin, puntahan natin ang head ng Archdiocesan Citizen Engagement Committee ng Our Lady of Fatima na si Ella Deyang. Ito si Ma'am Ella. Kamustahin natin siya. Ma'am Ella, kamusta po ang naging pagtulong po ng PPCRV, ng ASCOM po dito sa mga kababayan natin sa Davao City na bumoboto ngayong araw? Good afternoon to everyone. Malaki talaga ang tulong ng PPCRV sa school dito sa Manuel L. Quezon, sa Rizal at saka sa Rojas. Because mapadali ang paghanap ng kanilang mga pangalan. Pag wala, may number kami sa Blue Vote like sa Ateneo to have their names. Pag wala talaga, papuntahin namin sa COMELEC. Opo. Ma'am, nabanggit ko kanina sa report ko yung medyo mahaba yung mga pila, ma'am. Tapos kasi alternating na, 'di ba? Yung mga PWD, yung senior citizen kasi hindi sila dumating kanina ng 5 a.m. Kaya ngayon nakakahalo na sila. Aside doon, ma'am, may mga problema pa ba na na-encounter ang ating mga kababayan po dito sa Quezon Elementary School? Small thing lang, yung sa machine mahina ang pag-run ng kanilang machine because ang iba mainit na masyado dahil marami na talagang na-feed in sa machine. Yung iba ay stop muna nila para ma-rest ang machine. And after that, tuloy-tuloy na. Marami talaga ngayong oras na to because ang mga voters is hapon na nagdating. Kaya kanina, mainit masyado. Marami ang mga matatanda na baka ma-heat stroke, kaya ganitong oras sila gusto magdating, kaya all in line talaga. Pero okay naman po, medyo mahaba lang po ng konti pila. Pero kanina umaga ba, ma'am, may peak hours din tayo nung bandang pagbukas natin ng presinto? Pagbukas ng presinto, mga 5 a.m., kunti lang, wala talagang tao. Pagdating ng 7 o'clock, yan marami na, 7, 8 at 9. Pag 11 o'clock, wala na. Dahil mainit na talaga masyado. Pa mga 2 o'clock, dagsa na naman ang mga tao.
Ma'am, nabanggit nyo kanina yung tumutulong kayo sa paghahanap ng mga pangalan, ganyan. Ano po usually yung naging problema kinakaharap po ng mga dabawenyo po sa paghanap po nila ng pangalan doon sa registered voters po? Problema is hindi nila mahanap ang kanilang mga pangalan dahil deactivated na, ang iba no records found, yung iba double entry ang name, kaya ang iba umuwi na lang, ang iba naghintay, kung ang iba nagpunta sa COMELEC para gusto talaga silang magboto. Ma'am, last question po. Ano po ang mensahe natin? May bibilin po ba tayo, habilin sa mga kababayan natin na pupunta pa kasi meron pa silang halos 2 oras bago magsara ang ating mga presinto sa PPCRB po at sa ACECOM. Ano pong bilin natin sa mga kababayan natin na pupunta pa ngayon sa mga presinto? Okay. Konting advice lang na pag magpunta dito, punta na kayo agad dahil 2 hours na lang. At be sure na you know your precinct number and alam nyo talaga kung pag sure kayo na magpunta dito na hapon na, alam nyo ang inyong precinct number. Dahil mahirapan tayong maghanap pag hapon na, hindi na natin ma-solve kung ano man ang problema kung hapon na. At least at least mahahaba pa yung oras to solve the problem. Oras, yeah. Mataas pa ang oras na ma-solve natin, kaya punta na kayo dito. Thank you so much, Ma'am Ella. Salamat po. 2 hours na lang bago magsara officially ang mga presinto natin at matapos ang 2025 national and local elections dito sa Davao City. Mainit yung labanan sa pagitan ng mga pamilya, mga Nograles, Dutertes, Alags, Garcias, kaya inaabangan ng mga kababayan ni Pangulong Duterte at ng iba pang mga politiko dito sa Davao City kung anong magiging resulta ng eleksyon. Alam nyo, itong Davao napakalaki nito. Merong 182 barangays ito. Meron din mga places sa Davao na talagang far-flung area talaga, yung mga tinatawag na geographically isolated areas. Kaya naman, inaasahan na baka bukas pa or at least madaling araw at the earliest yung pagproclaim ng mga nanalo dito sa Davao City. Manatili po nakatutok sa aming special coverage para sa eleksyon 2025. Pumunta po sa aming Facebook, Twitter account, website po para sa official results at pwede nyo rin pong i-download ang Rappler Communities app para sa blow-by-blow updates mula sa mga reporters, writers, researchers, and movers on ground. Maraming salamat po sa pagtutok. Ako po si Jairo Bulyedo, Rappler, Davao City.